So mga sangkay, maraming magugulat ngayon sa balitang ito dahil nga po itong bansang Amerika ngayon na si President Donald Trump ay meron pong estratehiya kung papaano po palaguin ang bansang Amerika. At itong strategy mga sangkay ay strategy din po ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, marami po ang magugulat. So hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat mga sangkay? Eto alisin po muna natin itong awayan ng mga politicians. Dahil alam nyo mga sangkay sa Pilipinas, ito po yung nangyayari, awayan po ng awayan, itong mga politicians, mga sangkay. Ako, lagi kong sinasabi ito, neutral po tayo sa mga nagaganap na awayan. Pero kung tatanungin nyo ako kung ano po yung stand ko, mga sangkay, ako po ay sumusuporta sa ating government ngayon. Kagaya po ng ginawa natin kay dating Pangulong Duterte nung panahon niya, mga sangkay, we supported the government. So yun din po ang ginagawa natin ngayon. Tayo po ay pro-government, pero wala po tayong pakialam sa mga kaguluhan nila o awayan nila. Ngayon, mga sangkay, nakakagulat lamang po itong balita. Dahil nga po, itong si President Donald Trump ay mukhang may ginagaya, mga sangkay. I'm not saying na mahina po yung utak ni Donald Trump, mga sangkay, but ang point out dito, mukhang nakita po ni Donald Trump, mga sangkay, na maganda yung sistema ni PBBM. Ang tanong dito, nag-usap ba itong si PBBM at Donald Trump? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, i-click nyo lamang po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. Alright? Napakadali lamang po niyan. Subscribe, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay. Ay, shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay, ito na mga sangkay. Medyo nakakagulat, no? Nakaka-excite. Itong nangyayari ngayon doon sa bansang Amerika. Dahil itong si Donald Trump, sinasabi po ng iba mga sangkay na talagang ito daw po talaga ang magiging hagdan para sa paglago ng bansang Amerika. Kasi itong US talagang nalugmok po ito sa kahirapan eh. Simula po nung maghari po sa kanilang bansa, itong mga Democrats na naging president sa US, ayun, nagkandahirap-hirap na po ang US at halos malampasan na po ngayon ng bansang China pagdating po sa global economic growth. No, ngayon, itong si Donald Trump, ito yung nakakagulat. Hindi ko alam kung maniniwala kayo dito mga sangkay, pero ito, tingnan po muna natin. Naalala nyo, si President PBBM noon, dati mga sangkay, umugong po ito. Ito pong Sovereign Wealth Fund. Ayan po, Bongbong Marcos confirms he proposed idea of Sovereign Wealth Fund. Na ngayon, ang katawagan dito mga sangkay ay Maharlika Fund. Ayan po Sovereign Wealth Fund. Pinupush ni PBBM 2 years ago. Ito po ay naging issue mga sangkay noon kasi akala po nila mangungurap lang daw po o kung ano mga sangkay. Ayan po ngayon, ang tawag na po dito sa kumbaga kung tawagin ay Sovereign Wealth Fund, ito na po ay Maharlika Fund. Ngayon mga sangkay, ang nakakagulat dito ay eto, guys. Pakinggan po natin mga sangkay yung balita. Trump orders creation of U.S. Sovereign Fund. What the heck? Bakit parang familiar? Panoorin po natin. Baka isipin nyo fake news eh. For a change, our next story is not about Donald Trump. I'm kidding, of course. The man is a headline machine. Even if you want to, there is no escaping him. We've discussed his moves abroad. Now let's look at his domestic decisions. President Donald Trump is setting up a sovereign fund for the United States. Sovereign Fund for the United States. Sounds familiar, mga sangkay, di ba? Parang kaparehas po talaga. And hindi ko alam kung mayroon bang private na pag-uusap itong dalawang to, si PBBM at Donald Trump. Ibig sabihin, mukhang tama po yung mga ginagawa ngayon ni PBBM, no? Kasi, hindi rin nyo, yung Amerika, ito rin po yung kanilang gagawin, di ba? He signed the executive order yesterday. It's now over to the Treasury and Commerce Departments. They Ayan na, have 90 days, 90 days to come up with a plan. But what exactly are these funds? A sovereign fund is owned by countries.
Your mutual fund or pension fund is operated by you. Just Ayan na, parang Pilipinas na po ito mga sangkay. At dito sa atin, ang good news po ay naaprubahan na po ito. Kung tawagin po ito ay Maharlika Fund. So panoorin po natin ang balita tungkol dyan. President Trump is directing his administration to create a sovereign wealth fund. Sovereign Wealth Fund. Sounds familiar, guys. Yan no, Trump signs executive order to create first US Sovereign Wealth Fund. ang nakita ko dito kaagad mga sangkay, naalala ko kaagad, wait, guys. Sounds familiar. Parang ito po yung kay PBBM, di ba? These government-run investment funds take stakes in different kinds of financial assets and are common in oil-rich countries like Abu Dhabi, China, and Saudi Arabia. So, Trump says the fund will reduce tax burdens on families and small businesses, establish economic security for future generations, and promote U.S. economic leadership around the world. So grabe, no? Same na same po talaga yung goal nitong sistema nitong Sovereign Wealth Fund, US and Philippines. let's bring in ABC News business reporter Alexis Christoforous to break it down for us. So, Alexis, thanks for coming on. How and when could this happen, and what are the pros and cons here? How does this work? All great questions. We didn't get a lot of clarity from President Trump in the Oval Office when he announced this on the campaign trail. He talked a lot about wanting to put together a sovereign wealth fund. It's nothing new. It's been around for about half a century, and lots of other countries, as you said, have one. The difference between those countries and ours is they use their budget surpluses as a way to capitalize or fund these sovereign wealth funds. We don't have that in this country. In the past 50 years, we've had a surplus about 5 times. I believe the last time was in 2001. So you have a lot of these non-Western countries with natural resources like oil and gas. They're using the surplus from those resources and investing with these funds. And look, initially, the objective is pretty admirable. They're supposed to help the economies of that country. Yun po yung objective, mga sangkay. Pagpapalago ng ekonomiya, pagsasaayos ng bansang Amerika. And eto since sa Pilipinas po tayo, ito po ay world news, guys, pero may halong, kumbaga, paano ba yun? Local news ba? Basta may halo po sa mga sangkay na pang Pilipinas din. Kasi ito po, balikan po natin. Ito ang balita noon kay PBBM. Bongbong Marcos confirms he proposed. Siya daw po ang nag-propose sa ideya ng Sovereign Wealth Fund. Panoorin natin. President Ferdinand Marcos Jr. defending the proposed Sovereign Wealth Fund as he arrives in Belgium for the ASEAN-EU Commemorative Summit. Our very own Pia Gutierrez is there and she now joins us with details. Pia, over to you. Yes, Carmina, President Ferdinand Marcos Jr. finally broke his silence on the controversial proposal. Grabe, no? Ginawa po itong controversial na mga, ginawa pong issue ito, mga sanggay. Diba? Ginawa pong issue ito ng marami. Pero ngayon, mga sanggay, ewan ko, ano masasabi ng iba dyan, tungkol po dito sa pinopose din po ni President Donald Trump. Executive order po ito, na kailangan mabuo po itong US Sovereign Wealth Fund. Kaparehas na kaparehas po sa Pilipinas. To set up a sovereign wealth fund for the Philippines. Speaking with reporters aboard PR001 shortly after departing Manila for Brussels, Belgium, Marcos Jr. confirmed that he was the one who introduced the idea of the Maharlika Wealth Fund. Siya daw po ang nag-introduce ng ideya ng Maharlika o Sovereign Wealth Fund. Ngayon kasi ang tawag dyan Maharlika Fund. Which he says would benefit the economy. Would benefit, same sa Amerika. Yun din po yung kanilang goal. Would benefit the economy And bring more investments and bring more investment sa Pilipinas. for the Philippines. The president made a statement amid strong objections from various sectors. But Marcos Jr. says he would not debate with critics of the fund until Congress comes up with the final version of the bill. Ayan So kaparehas sa kaparehas. Hindi ko alam ano po ang inyong magiging opinion dito mga sanggay, but parehas sa parehas. For the benefit of the economy. Yan po. Kumbaga, ito po ay magbebenepisyo mga sangkay para po sa kanilang mga bansa, Pilipinas at bansang Amerika. Pero nakakagulat lang. Di ba? Parehas na parehas po. US Sovereign Wealth Fund. Ang atin naman po ay Philippine Sovereign Wealth Fund.
Nauna pong ideya ni PBBM 2 years ago, mga sangkay. Matagal-tagal na po. Ayan po, 2 years ago. Di ba? Binalita po yan sa maraming mga pahayagan noon. Naging issue pa po ito, mga sangkay, pero hindi ko alam ano magiging reaction dito ng marami. Na ngayon ay mismo si President Donald Trump ay ito po ang kanyang executive order. Magkaroon ng Amerika ng Sovereign Wealth Fund. Ano sa tingin nyo? At ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Tingin nyo ba nag-usap si PBBM ng private lamang sa ni Donald Trump noon o ngayon, mga sangkay? Bakit parehas? Well, mag-comment po kayo sa ibaba sa inyong mga saloobin. Anyway guys, meron pa akong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation dito. Magaganda po yung content natin. Garantisado guys, patungkol po sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Mga istorya na nagaganap po ngayon mula po sa propesiya ng Biblia at anything mga sangkay na mysterious sa mga bagay. Dito nyo po mapapanood at makakakuha po kayo ng mga information. Sangkay Revelation, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.